morning! So it's a brand new year. So kamusta ang pagsalubong natin sa bagong taon? Malamig. Yes, and dahil po meron tayo, we're on the year 2024 na mga kapatid, so we will have new theme for the whole year 2024. It's Elevate, since we will be celebrating our 11th anniversary. So elevate, the first thing that God gave through the life of our pastor Jan is elevate faithful like morning. Ano bang meron kapag umaga? O siyempre tayo, most of us, mga paggabi tayo, di ba? Anong meron pag gising natin? Di ba? Ano meron? Bukod sa muta. Di ba mga kapatid? What's there every morning? What's on our mind each morning? It's a new beginning, right? Fresh start. Positive outlook. Positive dapat mga kapatid, di po ba? So kung meron tayong hindi nagawa kahapon, we have the desire to strive more. Di ba mas magsusumikap tayo pag dating ulit ng panibagong umaga, di ba? And of course, gaya ng sinabi dun sa tinanta natin, hope. Ayun yung nagbibigay sa atin kada umaga or kada gising natin mga kapatid. So, ganun inihalin tulad ng Lord yung faithfulness na nais niya para sa atin. Siyempre, wala tayong question pagdating sa faithfulness ng Lord, di po ba? Ranas na bawat isa po sa atin ang katapatan ng Lord. Kaya nga alam ko na memorize na natin ang Lamentation chapter 3 verses 22 to 23 ESV version. Sige po. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new. Great is your faithfulness. So God is faithful every day. Amen, Pastor? Amen. So ito pong Lamentation chapter 3 verses 22 to 23. Dahil alam natin yung song, di ba? Nakasabay tayo kahit wala tayong kodigo. Nakasabay ba tayo kanina? Sa ating doxology. So hihimay-himayin natin yun. Lamentation chapter 3 verses 22 to 23. Ano yung ibinibigay sa atin ng Lord every day? The first is the steadfast love of the Lord. Sabi sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. Basahin po natin mga kapatid. Understand, therefore, that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations and lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands. So yun mga kapatid, sabi ko, dapat nating maunawaan na ang ating Panginoon ay Diyos. He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations. So nabasa na ba natin ang Genesis? Alam ba natin yung covenant ng Panginoon kay Abraham? Tumigil lang ba yun sa pamilya ni Abraham? No. It will continue to Isaac, Jacob, up to our generation. So sabi dyan, His covenant for 1,000 generations, He keeps it. Tanong, ang promise mo ngayon, promise pa ba bukas? Ask yourself, ang oo mo ngayon, oo pa kaya mamaya? Ay, 26, depende bro. Usapan, alas 9. Promise, I'm
on my way at 9 a.m. Wow. On your way pa lang, pabango. Mga kapatid, ang ating Panginoon, He is indeed God, and He is the faithful God. Sabi sa Psalms 36 verse 5, Your unfailing love, O Lord, is as vast as the heavens. Your faithfulness reaches beyond the clouds. So yung love ng Lord, unfailing love ng Lord, mga kapatid, may nakasukat na ba sa kalangitan? Do you know how far it is? Tingnan mo yung katabi mo. Paano kaya siya magmahal? Paano mo kaya masusukat yung pagmamahal niya? Measurable kaya yung love niya? May katapusan kaya yung love niya? May condition kaya yung love niya? Well, unconditional daw. Narinig ko yun. Sana totoo po. Pero mga kapatid, the love of our God for us, it's unfailing. Tayo lang naman ang nagkukulang. Madalas. But His love for us is unfailing indeed. Sa Psalms 138 verse 8, The Lord will work out His plans for my life, for your faithful love, O Lord, endures forever. Don't abandon me, for you made me. So ang Lord, sa bawat buhay po natin, may plano. Diba nga sabi, bago pa man tayo mabuo sa womb ng ating mga ina, He has a great plan for us. At alam natin that God has a faithful love for us, mga kapatid. Endures forever. His faithful love endures forever for us, mga kapatid. Sabi nga, He don't abandon us. Alam niyo ba yung kwento na, footsteps on the sand? Footprints, rather. Mali. Okay, footprints on the sand. So dati, hindi pa ako nakakilala. Tapos punta ako sa isang clinic sa San Pablo City. Tapos napansin ko yun na naka sa wall. Tapos binasa ko siya siyempre. Tapos alam mo yung na-catch talaga yung attention ko. Tapos yung na-amaze ako kasi sabi ko nung tao na may-ari ng footprints, Lord, bakit kung kailangan kita, saka naman isang footprint, isang pair lang ang footprints na nakita ko. So, why did you leave me? Why did you forsake me on those days na dapat sana masinamahan mo ko? But anong sabi ng Lord? Yung footprints na yan, hindi sa'yo yan. Sa akin yan. Bakit? Inasa yung footprints niya. Yeah. God carry Him. So mga kapatid, sa mga buhay ng bawat isa, the faithfulness of our God never ceases. Diba? Never ends. Great. Then pangalawa po na gustong bigyan din ng Lord ngayong umaga, yung kanyang mercies. Ano ba yung mercy? Ito yung He didn't give us what we deserve. Deserve ba natin maparusahan? Yes. Kasi makasalanan po tayo eh. Ilang beses tayo nagkakasala within 24 hours. Mabibilang mo ba? Sa isip, sa salita, sa gawa, sa nararamdaman? So, He didn't give us what we deserve. Di po ba we deserve spiritual death? Dalawa yung kind of death, di po ba? Physical and spiritual. We supposed to be bound to hell. But because of the mercies of our God, binigyan ako na ng pagkakataon ng bawat isa. Kaya nga sabi sa Lamentation chapter 3 verse 22, The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease.
hindi mabawasan or hindi nawawala. Tayo, pag nagkasala sa atin ang isang kapatid, isang kaibigan, gaganti. Lintik lang ang walang ganti. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Pero yung habag ng Lord sa atin, mga kapatid, so amazing. Sabi sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 5, but God is so rich in mercy and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. So amazing mga kapatid, di po ba? Yung mercy ng Lord. He is so rich in mercy. Tayo po, utang na loob pa pag binigyan natin ng kahabagan ng kapwa natin. Inubusan mo ko ng kanin. Hindi kita mababala. Joke lang. Okay, number 3. Doon sa sinasabi ng ating key verse, ano yung pangatlo? His faithfulness. Sa Psalms 36 verse 5, your unfailing love, O Lord, is as vast as the heavens. Your faithfulness reaches beyond the clouds. So, sino yung mga umuwi ng Pilipinas last year? So, have you seen Sea of Clouds? Yes. Habang nando ka sa aeroplano, no, ano ba sa isipan ninyo kung gaano kataas? Yun. Siyempre nakikita mo yung Sea of Clouds, so siyempre mas mataas ka doon sa mga clouds, no? Eh, nung tumingala dun sa, meron pa ba? May hangganan ba yung nakikita nyo? So, mga kapatid, yung faithfulness ng Lord, unmeasurable. Sabi nga po sa devotion namin kahapon. Sabi sa Psalms 89 verse 8, O Lord, God of heaven's armies, where is there anyone as mighty as you, O Lord? You are entirely faithful. So, ang tao, minsan, sa una lang, faithful, loyal. Sabi nga, first 3 years of the marriage, usually. 3 years ba? So, mga may asawa dito, wow, hindi sis ha, hanggang ngayon, faithful ako. And forever. Diba? Ang Panginoon, mga kapatid, He is entirely faithful. Napatunayan na po ba nyo yun sa mga buhay nyo? Amen. Yes. Sabi sa Psalms 119 verse 90, your faithful extends to every generation, as enduring as the earth you created. So mga kapatid, ang faithfulness ng Panginoon, huwag mo lang asahan sa buhay mo. Asahan mo rin sa mga susunod na henerasyon. So sino yung may mga anak dito? Siyempre, looking forward, yung mga anak nyo, magkakaroon din ng sariling pamilya, di ba? So generation to generation, yung faithfulness na binigay mo sa Panginoon, so we're looking forward it to be rewarded. So Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Amen ba mga kapatid? That our God keep His promise. He is promise keeper. Yung katabi mo, may na-promise na ba siya sa'yo? Tinupad ba niya? Or napako ang promise na yun? But for God can be trusted to keep His promise. Kaya pag sinabi ng Lord na ibibigay niya. Huwag ka lang mainit. Pag sinabi ng Lord magpo-provide siya, hintay ka lang. Diba?
sinabi ng Lord na i-heal ka niya, i-heal ka niya. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, God will make this happen, for He who calls you is faithful. God will make this happen. So ano ba yung mga hinihiling mo sa Lord? Nangyari na ba or you're waiting na mangyari pa lang? So it will happen. Medyo pinanghihinaan ka na ng loob kasi 38 years old ka na. Huwag na kayo tumingin sa katabi nyo. Sa unahan na lang. Di ba mga kapatid? Pero ang sabi ng Lord, He will make this happen. Right? So isa lang yung sa mga promises niya na dapat natin panghawakan. And He who calls us is faithful. At dahil faithful ang ating Panginoon every day of our lives, we're also called to be faithful as His people. Sabi sa Revelation chapter 14 verse 12, this calls for patient endurance on the part of the people of God who keep His commands and remain faithful to Jesus. So, sino yung miyembro ng people of God? Amen. So, yun. So, sabi, we're called also to be faithful. Ano ang sinasabi ng Revelation chapter 14 verse 12? Una, be patient or endure. Sabi sa Joshua 23 verse 14, sige po, basahin natin. Soon I will die, going the way of everything on earth. Deep in your hearts, you know that every promise of the Lord your God has come true. Not a single one has failed. Kung ikaw ay 40 years old na ngayon, at ang buhay mo ay hanggang 50 lang, bata ka pa ba? Kung ang buhay mo ay hanggang 80 years old lang, yung lifespan mo, kapatid, tapos 20 years old ka pa lang ngayon, bata ka pa ba? Yes. Pero alam po ba natin kung kailan babawiin ng Lord ang buhay ng bawat isa? Sabi dito ni Josh, soon I will die going to the way on everything on earth. Deep in your hearts, you know that every promise of the Lord your God has come true. So may mga pagkakataon pa sa buhay natin na nagdududa tayo sa katapatan ng Lord. Puro na tayo doubt. Puro na tayo worries. Anxieties. Pero sabi, not a single one has failed. Sa promise ng Lord. Kaya be patient, mga kapatid. Maghintay ka lang. Maging pasensyosa ka. Kasi ito yung struggle natin no? Lalo na sa production. Yung patience, kung nabibili nga lang yung pasensya May nabibili namang pasensya, di ba? May pagkain ng pasensya yung ano. Pero syempre, mga kapatid, sa buhay natin, maraming nangyayari. Sa atin at sa paligid natin, we have to be patient and endure. Sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 19, so if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right and trust your lives to the God who created you, for He will never fail you. So, nagsasuffer ba tayo mga kapatid ngayon in a manner that pleases God? Antok ka na kasi galing ka ng work. Pinaglalabanan mo yung antok mo hanggang ngayon. Or pagod na pagod ka, pero you need to serve our God. So mas pinipili natin mga kapatid na manatiling nagsiserve sa Lord kahit sa kabila ng puyat, ng pagod, hindi po ba? Sabi, keep on doing what is right and trust your lives to the God who created you. For He will never fail you. So
So lahat naman tayo mga kapatid, may inaasahan tayo sa ating Panginoon, di po ba? So He will never fail us. Sa Hebrews chapter 10 verse 36, patient endurance is what you need now. So you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. So, meron po ba kayong covenant sa Lord? Si Abraham, di ba meron? At marami pa po Bible character. So, kung meron tayong covenant sa Lord, mga kapatid, sabi, patient endurance is what we need. Let us continue to do God's will. Kasi kapag nadidismaya tayo mga kapatid, pag tayo naiinip, na ibigay sa atin ng Lord yung hinihiling natin, hindi ba tumitigil tayo? Lord, ayoko na nga mag-pray. Hindi mo naman binibigay eh. Lord, ayoko nang umasa, Lord. Nasasaktan lang ako, Lord. But mga kapatid, for now, yan yung nararamdaman natin. Kasi sabi naman ng Lord, for now, di mo pa naiintindihan. But eventually, maiintindihan din natin bakit. Sa James chapter 5 verse 8, you too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. Mga kapatid, we have to be patient. Take courage always. Huwag po tayong panghinaan ng loob. And in Romans chapter 8 verse 25, but if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently. So, sa mga bagay na wala pa tayo, are we waiting patiently and confidently? Confident ba tayo na in the future, in the near future, we will have it? Eh Lord, 20 years ka nung pinag-pray, Lord eh. Gusto ko sana mag-aral ng bahay. Pero kubo pa lang meron ako ngayon eh. Tapos sabi sa'yo ng Lord, nag-iipon ka ba? Oo Lord. Yung closet ko, puno na. Yung shoe rack ko, umaapaw na. Sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. You need only be still. So mga kapatid, sa laban natin sa buhay, bilang Kristiyano, alam natin every day is a battle. We have a spiritual war. Diba? Pero ang sabi ng Lord, we need only to be still. So, nananatili pa ba? Nagising mga kapatid. Amen ba? Amen. Baka tapikin nyo nga yung mga katabi nyo, baka medyo inaantok na yan. Sabi, we just need to be still. And the second na nais ng Lord sa atin, bilang kanyang mga anak, keep His commands. Sabi sa Leviticus chapter 22, verse 31, basahin po natin. So sabi ng Panginoon, we must faithfully keep all His commands by what? By putting them into practice, by putting them into action. Ganun dapat natin mga kapatid, kinikip yung command ng Lord. Hindi yung nabasa lang natin, napakinggan lang natin, pero hindi po natin isinasagawa. Yun ang nais ng Lord, maging faithful tayo in keeping, obeying, putting His commands into practice. Sabi ng Lord, forgive, and you will be forgiven. Love,
your neighbor as you love yourself. Paano mo mahalin ang sarili mo? Ganun mo rin ba mahalin ang kapwa mo? Parang hindi, no? Parang ang hirap na. Sige, evaluate niyo yung sarili niyo. Gaano niyo kamahal yung sarili niyo? Tapos ganun mo mamahalin yung iba. Paano yung kaaway mo? Baka nga mahal na mahal mo yung ano eh. Pabunod. Okay. In 1 Timothy chapter 6 verse 14, that you obey this command without wavering, then no one can find fault with you from now until our Lord Jesus Christ comes again. Mga kapatid, ang nais ng Lord, maging faithful tayo in obeying His commands para walang makakita ng anumang kapintasan sa atin. Mula ngayon, hanggang sa muling pagparito ng Panginoong Hesus. Kaya po ba natin yun, mga kapatid? Siyempre, mga kapatid, pagsusumikapan natin ng araw-araw. Pipili tayo ng kung ano yung kalooban ng Lord sa bawat sitwasyon. Sa production, sa dorm, here in church, outside. So, marami po tayong mga na-encounter, mga kapatid. So, our God wants us to be faithful in obeying His commands, in keeping His commands, so that no one can find fault with us from now on until our Lord Jesus Christ comes again. And the last po, last na, remain faithful to Jesus. Sabi sa Psalms 40 verse 10, I have not kept the good news of your justice hidden in my heart. I have talked about your faithfulness and saving power. I have told everyone in the great assembly of your unfailing love and faithfulness. Mga kapatid, ito po yung nais ng Lord sa atin. That the good news, the gospel, hindi po natin siya itatago lang. But we will share it to others. Dun sa mga hindi pa saved, dun sa mga wala pang tuwirang relasyon sa Lord. Sabi nga dito, I have talked about your faithfulness and saving power. May nagtanong na po ba sa iyo, bakit ganyan ka na ngayon? Regine, bakit ganyan ka na ngayon? Regine, ganyan ko ngayon. Sabi ni Regine, ano ako ngayon? Ano? Wait lang, mag-diet ako. Dati, doon kita nakikita sa ano. You know? Yeah. Tapos, tubig mo lang dati yung ano. You know? Pero ngayon, so na-share na ba natin? Bakit ngayon ganito na tayo? Lalo tigit dun sa mga tao na kakilala sa atin dati. Hindi po ba yung nung kabataan ba natin? Kabataan, parang tanya-tanya. Di ba mga kapatid? Yung past na tayo. Yung dating tayo ba? Old Jenna, ganyan. Old Jane. So mga kapatid, sabi doon, I have told everyone in the great assembly of your unfailing love and faithfulness. So na-testify na po ba natin sa lahat? Sa mga kaibigan natin, sa loved ones natin, yung faithfulness and love ng Lord. Dati naman, anak, ikaw ay RC. Bakit ikaw, anak, ngayon ay born again na? So, mga kapatid, kung isi-share natin yung love ng Lord sa atin, na ating naranasan, that we experience that born-again experience na hindi po natin naranasan dati. So, they will know why. So, 2 Chronicles chapter 15 verse 7, but as for you, be strong and courageous, for your work will be rewarded. So, yung faithfulness mo, kapatid,
it will be rewarded. Kaya hindi sayang yung pagpapagal natin, hindi sayang yung pagpupuyat natin, hindi sayang yung paglalaan ng oras natin, ng effort natin. Sabi nga na isang kapatid, pag po sa production, dami pong machine. Yung iba kong mga production, punta na sa door, higa na, tulog. Ako, kailangan ko pumunta ng church. Sis, your work will be rewarded. So, makikita natin yan pagdating natin doon. Pagandahan po tayo ng tahanan pagdating doon na. Pagandahan tayo. Anong kaya klaseng mansyon ang meron yung naghihintay sa atin doon? Yung gold na yan, na ini-invest natin habang nandito tayo sa Taiwan, yung pakiyapakan lang natin yan doon. So 1 Corinthians chapter 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Mga kapatid, bilang stewards ng Lord, tayo po ay mga stewards ng Panginoon. Sa lahat ng bagay na binigay niya sa atin, ay pinagkatiwala niya sa atin. At nire-require po niya that us be found faithful. Tapat tayo na madadatnan ng Lord. So ask yourself, am I faithful as good steward of our God? So tayo lang po ang makakasagot ng mga kapatid. In our conclusion na. God is faithful and we're called also to be faithful or required also to be faithful. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, basahin po natin. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for His promise is faithful. So mga kapatid, lagi po natin i-put yung hope natin sa Lord. Dahil alam po natin that He who promised is faithful. At patuloy po natin alalahanin that we are called for patient endurance as people of God to keep His commands and remain faithful to Jesus. Are you blessed mga kapatid? Amen. So sige po, tayo po ay umupo at manalangin. Our Heavenly Father, we thank you, O God, for this morning you've given us, O God. Guli nga, Panginoon ko na sa bawat araw, Lord God, na pinagkakalob mo sa amin, Panginoon, nararanasan namin, Panginoon ko, ang iyong dakilang katapatan, Lord God, ang iyong steadfast love, Panginoon, towards us, Panginoon. Lord, we thank you so much for this morning, for your words that we've heard, Panginoon ko, for your words that we preach, Panginoon ko, sa umaga nito, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na sa panibagong taon na ito na ipinagkalob mo sa buhay namin lahat, Lord God, tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maging faithful like morning, O God. Because you, Lord, our God, our Lord, is indeed faithful sa aming mga buhay. Lord, marami po kami nagagawang kasalanan, marami po kami pagkukulang, Panginoon. But Lord, you remain faithful in our lives. We thank you so much, O God, for your goodness, for your greatness, for your faithfulness, for your mercies, for your love, O God, that never ends, O Lord. At Lord, maraming salamat din, Panginoon ko, dahil ang lahat ng pagpapala, Panginoon, ay patuloy mo ini-extend sa aming mga respective families, O Lord. Lord, we pray, Panginoon ko, sa mga kapatid ko na narito, Lord God, and to our respective families, Panginoon, patuloy na iparanas mo, Panginoon ko, your saving power, Panginoon ko, sa mga wala pang tuwirang relasyon sa iyo, na mga mahal natin sa buhay, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord, lahat ng aming natutunan sa umagang ito ay aming may isa pang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Tunay nga, Lord, din ang ulang ang pasasalamat na ito, Panginoon ko, to your goodness and faithfulness in our lives, O God. Thank you so much for everything, O God. To you all the highest glory, honor, and adoration. In Jesus' powerful name we pray. Amen. 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 Ano oras na po ngayon? Oras na po ngayon ng pagbibigay natin sa Panginoon. So, nag-bless po ba tayo? Busog na busog pa tayo
tayo kung paano naging tapat yung Panginoon sa ating buhay. Kaya, sabi nga sa 2 Chronicles chapter 31, verse 12, sabi dito, at matapat na dinala roon ng mga tao kanilang mga handog, mga ikapo at mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon. Si Kunaniya na isang Levita ang siyang pinagkatiwalaan ng mga bagay na ito at katulong niya ang kanyang kapatid na lalaki na si Shimei. So, sabi dito, matapat na dinala roon ng mga tao ang kanilang mga handog. Ang mga, hindi lang mga Israelites, kundi yung mga tao na naging tapat silang nagbigay sa Panginoon. So, kung tapat ang Panginoon sa ating buhay, nawa tayo din ay tapat din tayo magbigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Di ba mas tapat tayo ngayon kasi na-increase yung sahod natin, di ba? Sarap na pakiramdam, tapos may bonus pa tayo. Tapos sinasan pa yung incentive natin, di ba? Lahat naman siguro tayo tinataasan yung sa sahod, hindi lang sahod pati yung bonus, di ba? Narinig ko nga sa mga, ano nga yun? Bahala na si Lord. Sabi ko nga, wala namang imposible sa Lord di ba? Lahat naman ay kung ano yung dinidesire ng puso natin ay ibibigay naman niya kung ito ay kalooban niya po ba? Hindi naman niya tayo pinababayaan or iniiwan. Ganun din naman sa ating pamilya, di ba? Na patuloy niyang binibless. Buhay pa lang natin, pati buhay ng family natin, di ba? Na hindi sila nagkakasakit ay malaking ano na yun, di ba? Na sobrang malaking pagpapala na yun ng Lord sa atin, di ba? Kagaya nga na sinasabi sa word kanina ni Lord na binigay ko si Jenna, di ba? Na kung we put into practice, di ba? Sa nahirapan tayo magbigay, i-practice natin na i-practice. Later on naman, unti-unti, maibigay mo na yung kung ano yung nararapat na para sa Panginoon. Hindi naman yan, ngayon agad-agad, maibigay mo yung 10%, gano'n. Na si Lord naman ang bahala niyan. Kayo at si Lord lang naman. Kasi si Lord naman ang mag-convict sa atin kung magkano or ilan yung maibigay natin para sa Kanya, di ba? Kahit anong turo namin, kung wala kayong wala kayong tuwirang relasyon sa Lord, hindi maibibigay yung nararapat na para sa Panginoon. So tiwala lang talaga. Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa Lord, ay walang mangyayari. Kaya tiwala lang kasi lahat may sabi nga, ang Lord is faithful. Lahat ng promise niya, ibibigay yun sa atin kasi may pananampalataya tayo sa Kanya. Maging faithful lang tayo kasi faithful nga tayo sa pagpapadala sa Pilipinas, di ba? Kay Lord pa kaya. So, alalahanan natin na ang lahat ng meron tayo ay sa Panginoon. Kaya, pero lang yan. Hindi. Ang Lord naman ay napakabuti sa buhay natin, di po ba? Binigyan na tayo ng magandang trabaho, naka-upload ka tayo, di ba? So, ang ganda ng nakapagpadala tayo ng mas malaki sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas tayo, ang date lang, kulang pa sa atin, di ba? Pero hindi pa rin tayo pinagpapulong na rin nandun tayo. Dito pa kaya, di ba? Kaya ibigay natin yung para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayun lang, ating pong ipanalangin yung ating tithes and praise. Voice, good Father in heaven, Lord God, kayo pong Diyos, Lord, na hari ng lahat, Lord God, na naghahari sa buong mundo, Lord God, and Diyos ng kalamitan, Lord God, kayo ang aming Diyos, Lord God, na hindi nagbabago naman ngayon, at magpakailan mo, Lord God, and yung pag-ibig niyo, Lord, ay walang hanggan, Lord God, at hindi umarap, Lord God, ang inyong awa sa aming mga buhay. Lord, thank you po, Lord God, sa araw na ito, Lord God, na ibinigay mo yung mga salita, Lord God, na maging faithful kami sa inyo dahil kayo ay faithful sa aming mga buhay. Lord, thank you dahil hindi mo kami iniwan at patuloy na hindi mo kami pinababayaan. Lahat ng desire ng aming mga puso, Lord God, ay pinakaloob mo po sa amin, Lord God. Thank you, Lord God, sa lahat ng answered prayer na po sa amin, Lord God. Salamat din po, Lord, sa tithes and offering, Lord God, na maibalik namin sa inyo, Lord God. Dalangin namin, Lord, na kayo po ang mag-secure dito, Lord God, o pag nandun, Lord, na maging huli ito sa inyo, Lord God, na lahat ng hawak nito, Lord God, ay nawa ay para sa inyo lang buong bahay ka ng bahay, Lord God, sa ikakalaban nito, Lord God. At we pray, Lord
God, sa mga kapatid na nandito, Lord God, patuloy, Lord, na ano man ang dinesire naman ng puso ay nawa ito ay tugunin niyo po, Lord God, kung ito ay naayon sa inyong kalooban, Lord God, at patuloy na magpalain mo nga po sila, Lord, maging ang family nila na sa busang Pilipinas, O God, at ganun din po, Lord God, ang aming company na pinapasukan, Lord God, patuloy na bigyan mo po ang may-ari ng nandun yung puso, Lord God, na maging generous din po, Lord God. Salamat, Lord, dahil kung hindi dahil sa inyo, Lord, ay nandun, wala kami, Lord God. Bagos, Lord, kayo ay Diyos, Lord God, na puno ng kayamanan, Lord God. Patuloy na turuan mo kami, Lord God, na ibigay namin, Lord God, ang narapat para sa inyo, O God. At pinalangin namin sa Miss Jenna, Lord, patuloy, Lord God, salamat sa buhay niya na ginamit mo po, Lord God. Lord, we pray na kayo po ang mag-bless sa kanya, maging ang pamilya niya, Lord God. At nandun, Lord, na yung power, Lord, at yung Holy Spirit may patuloy manahan sa kanya, Lord God. Upang, Lord, magamit mo siya, Lord God. Hindi lang dito, kundi, Lord God, sa buong mundo, Lord God, na nangangailangan, Lord God, sa inyong mga salita, Lord God. Patuloy, Lord, na ang pagkaloob mo sa kanya, ang karunungan, Lord God, at hindi lang yung karunungan, kundi, Lord God, yung understanding, Lord God, at lahat, Lord God, ng kanyang hiniling na ba ay patagpuin mo at tumuloy mo nga po. Patuloy mo siyang ingatan, Lord God, physically, spiritually, Lord God, patuloy na i-grow mo, Lord God, samahan siya palagi, Lord God, saan siya magpunta. Lord, we thank you, we bless your name, O God, we pray in Jesus' name. Amen.